Halina't muli po nating pakinggan at panoorin ang mga video ng Mensahero ng Silangan. Dahil sa mga video pong ito, dito po natin masumpungan ang mga kasagutan sa atin pong mga matagal ng katanungan. Tara po, panoorin po natin. Isang pagbati mula sa Oferian Heritage Conservatory. Para sa mga new subscribers, welcome to the Heritage. Ipinapayo namin sa mga baguhan na panoorin nyo muna ang guide to new subscribers para alam nyo ang tamang sunod-sunod ng mga series. Huwag patalon-talon ang video na pinanonood upang hindi kayo maguluhan. Ibinigay namin ang link sa description sa baba lamang nitong video. Napaaga ang paglalabas namin nitong Son of Perdition dahil sa violent reactions na nakita namin sa born-again doctrine. Napagtanto namin na marami talagang nailigaw ang writings ni Paul. Kung naaalala pa ng mga nagko-comment sa amin noon, gamit ang mga books ni Paul, madalas naming ipinapayo na mag-ingat sa mga writings ni Paul. Hindi natin itinatanggi na ginamit natin ang ibang sinabi ni Paul, ngunit sinigurado naming hindi salungat sa sinasabi ng Mesaya at ng iba pang mga apostoles. Mayroong 13 books sa New Testament na sinulat si Paul at ng kanyang mga Pauline followers. Ang Epistle to the Hebrews ay matagal nang iniuugnay kay Paul, ngunit walang scholars na sumusuporta na ito ay sinulat nga ni Paul. So, officially, ito ang 13 books ni Paul in order as it appears in the New Testament. Mahalagang busisiin ang writings ni Paul dahil kapansing-pansin dito nag-ugat ang mga kontrobersyal na doktrina at pagkakawatak-watak ng iba't ibang sekta. Maraming katanungan ang unti-unting nasagot sa paglipas ng panahon. Bakit at paano nga ba naipasok sa Biblia ang mga sinulat ni Paul samantalang ang ibang books gaya ng Book of Enoch ay nawala? Unti-unti naming lilinawin yan as more information comes. Oferian, pinagdududahan mo ba ang mga writings ni Paul? Technically, yes. May mga dapat ba tayong ikabahala? Yes, marami po. Simulan natin. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who oppose and exalt himself above all that is called Elohim, or that is worshipped, so that he as Elohim sit in the temple of Elohim, showing himself that he is Elohim. Tagalogin po natin. Huwag kayong palinlang kanino man at sa anumang paraan, sapagkat ang araw na iyon ay hindi darating, maliban kung may unang pagbagsak at ang taong may kasalanan ay ihahayag ang anak ng kapahamakan na sumasalungat at itinataas ang sarili kaysa sa lahat na tinawag na Elohim o sinasamba, upang siya bilang Elohim ay makaupo sa templo ng Elohim, na ipinakikita ang kanyang sarili na siya ay Elohim. Sino ang son of perdition or anak ng kasalanan at kapahamakan na sumasalungat? May mga tagapagturo na naliligaw. Sinasabi nila na si Judas ang son of perdition. Bakit nasali si Judas? Kasi imbis na tapusin ang karugtong na verse, pinuputol nila at dudugtungan ng ibang verse galing sa ibang books porket na andun din ang katagang son of perdition. In short, hugot at tapal para palabasin ang isang doktrina. Idinurugtong nila dito ang John chapter 17 verse 12. While I was with them in the world, I kept them in my name. Those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Tagalog, habang ako ay kasama nila sa mundo, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong ibinigay mo sa akin ay aking iningatan,
at wala sa kanila ang nawala, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang banal na kasulatan. Dahil sa salitang may isang nawala, ipinagpalagay agad ng ibang tagapagturo na si Judas ang tinutukoy. Pansinin ang bungad ng verse, habang ako ay kasama nila sa mundo. Tanong, sino-sino ba ang tinutukoy ng Misaya sa salitang nila? Yung mga apostles lang ba ang tinutukoy dyan ng Misaya? Hindi po. General po yan. Buong believers ang iningatan niya sa pangalan ng Ama, hindi lamang ang mga apostoles. Kaya hindi po tayo pwedeng mag-conclude na si Judas ang tinutukoy na nawala at siya ang son of perdition. Ngayon, paanong inilarawan ang son of perdition sa verse 4? Number 1, sumasalungat ito at itinataas ang sarili kaysa sa lahat. Number 2, gusto niyang maupo sa templo bilang Elohim. Number 3, ipinakikita ang kanyang sarili na siya ay Elohim. Ngayon, klaruhin namin sa mga baluktot ang isip. Hindi po natin kinakampihan dito si Judas. Ilalagay lang natin sa tamang analysis. Una, sumalungat ba si Judas sa mga katuruan? Hindi. Wala pong preachings or katuruan si Judas na bumangga sa katuruan ng Misaya or ng sino mang kasamahan niyang apostol. Wala po kayong matatagpuan. Sige nga po, maglabas kayo. Wala, di ba? Pangalawa, hinangad ba ni Judas na maupo sa templo bilang Elohim? Hindi. Wala kayong makikita kahit isang verse sa Biblia na hinangad ni Judas ang pantayan man lang ang Misaya. Ano lang ang kasalanan ni Judas kung matatawag man itong kasalanan? Siya ang nagturo kung sino ang Misaya na dadakipin. Note, inutusan siya ng Misaya na gawin ang nararapat niyang gawin. So ano ang konklusyon natin? Hindi si Judas ang tinutukoy na son of perdition. Tatalakayin natin ng hiwalay ang kaso ni Judas objectively at hindi doctrinal na pagtatalakay. Ngayon, bumalik tayo sa topic. Sino ang son of perdition at ano ang kaugnayan dito ni Paul? Ihanda nyo ang inyong sarili sa isang shocking revelation na ilalahad namin. Gagamitin natin ang Key of David para mabuksan at ma-resolve ang usaping ito. Dalawa ang Saul sa Biblia. Ang Saul ng Old Testament at ang Saul sa New Testament. Huwag malilito. Magkaibang tao yung Saul sa Old Testament. Iba ang Saul na nasa New Testament. Sabihin na nating nagkataon lang na pareho ang kanilang mga pangalan. Ngunit, may pagkakapareho ba ang mga papel na kanilang ginampanan kung pag-uusapan ang House of David? Una, pareho silang ginamit ng Elohim. Pangalawa, pareho silang humadlang sa Messianic Kingdom of David. Pangatlo, pareho silang namatay sa sword. Si King Saul sa Old Testament ay ginamit upang maging unang hari ng Israel. Ngunit sa bandang huli, siya ay nagmalabis at sumalungat sa kalooban ng Ama. Ipinalit sa kanya si David. Ngunit kinalaban nitong si Saul ang kingship o pagiging hari ni David dahil ayaw niyang bumaba sa pwesto bilang hari ng Israel. So ano ang resulta? Nahati ang Israel. Mag-focus na tayo sa Saul or Paul ng New Testament. Ginamit din ba ng Elohim? Yes, para matupad ang mga nasusulat ng mga propeta. Naging hadlang din ba sa Messianic Kingdom of David? Yes, patutunayan namin yan. Magsimula tayo sa pagkatao ni Saul. Sa mga nalingat, Saul ng New Testament na po itong tinatalakay natin. Point number 1. Paano ipinakilala ni Saul or Paul ang kanyang sarili? Romans chapter 11 verse 1. I say then, hath Elohim cast away his people? Elohim forbid, for I also am an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. Sa harap ng mga Israelites na nasa Roma, ipinakilala ni Paul ang sarili bilang isang Israelite na nagmumula sa tribe ni Benjamin. Galing ba talaga sa tribe ni Benjamin itong si Paul? Acts chapter 23 verse 6.
But when Paul perceived that the one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. Sa harap ng konseho, sinabi ni Paul na siya ay isang Pariseyo. Ang mga Pariseyo ay hindi galing sa tribe ni Benjamin. Niluloko ba ni Paul ang congregation of Israelites na nasa Roma? Mamaya, tutukuyin natin saan galing ang mga Pariseyo. Ngayon, sa hiwalay namang pangyayari, iba namang pangyayari ito, sa harap ni King Agrippa, muling inihayag ni Paul ang kanyang totoong pagkatao. Acts chapter 26 verse 5, which knew me from the beginning, if they would testify that after the most straightest sect of our religion, I lived a Pharisee. Nakadalawang pagkatao na si Paul. Una, siya ay Israelite mula sa tribe ni Benjamin. Pangalawa, siya ay Pariseyo. Sa puntong ito, doble kara si Paul. Ngayon, ano ang pangatlo? Philippians chapter 3 verse 5. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Sa mga Philippians, ang pakilala naman ni Paul, siya ay isang Israelite mula sa tribe ni Benjamin. Siya daw ay isang Hebrew ng mga Hebrew, ngunit karugtong ay pambabaluktot na siya ay isang Hebrew na Pariseyo. Ano ang panlinin lang dito? Pinalalabas niya na ang Hebrew ay pwedeng maging Pariseyo at ang Pariseyo ay pwedeng maging Hebrew. Muddling the identity, triple kara na si Paul sa sitwasyong ito. Ngayon, ano ang totoo? Hindi po Hebrew at mas lalong hindi Israelite si Paul dahil mula mismo sa kanyang dila, sinabi niya isa siyang Pariseyo. Ngayon, saan galing ang mga scribes and Pharisees? Moment of truth. 1 Chronicles chapter 2 verse 55. And the families of the scribes which dwelt at Jabes, the Tiratites, the Shemaiatites, and Sokatites, these are Kenites that came of Hemath, the father of the house of Rechab. Iisang lahi po ang pinanggalingan ng mga scribes and Pharisees. Sila ay mga Kenites. Other term for Kenites, mga Cainites, mga Canaanites, lahi ni Cain. Kung napanood nyo ang Creation series hanggang sa Babylon series, malinaw na malinaw ang pinanggalingan ng mga scribes and Pharisees. Serpent seeds. Mula sa puntong ito, malinaw na hindi figurative ang salita ng Misaya habang kinukundinan niya ang mga scribes, Pharisees at Sadducees. Basahin Matthew 23 verse 29. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Verse 33, snakes, brood of vipers, how can you escape being condemned to hell? Tandaan, sinabi mismo ni Paul na siya ay Pharisee. At ano ang mga Pariseyo ayon sa Misaya? Serpents, ahas. Ngayon, alam nyo na kung bakit kinakalaban ni Paul ang mga katuruan ng Misaya. Kasi isa siyang brood of vipers, serpents, ahas. Maraming kasulatan si Paul na direktang kumakalaban sa salita ng Misaya. Halimbawa, sinabi ng Misaya na hindi niya inabolish ang law o mga kautusan. Ano naman ang sinabi ni Paul? Wala nang mga kautusan. Wala nang law. Gawaing ahas po yan. Walang pinagkaiba sa panahon ni Adam and Eve. Sinabi ng Ama, huwag kayong kakain ng prutas na yan dahil kayo ay mamamatay. Ano ang sabi ng serpent? Hindi kayo mamamatay. Malinaw, di ba? Gawaing ahas. Ngayon, saan nahasa ang talino ni Paul sa ganyang mga gawain o ganyang style ng pagbabaluktot?
Acts chapter 22 verse 3. I am verily a man which am a Jew, born in Tarsus, a city in Cilicia, yet brought up in this city at the feet of Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous towards Elohim, as ye all are this day. Ako ay isang matuwid na tao, isang Hudyo na isinilang sa Tarsus, na humantong sa bayang ito at tinuruan ni Gamaliel tungkol sa mga kautusan. Focus tayo. Sinabi niya na naman dito, iba na naman ang deklarasyon niya. Sinabi niyang isa siyang Hudyo. Nakailang pagkatao na ang pakilala niya. Una, Israelite, Hebrew of Hebrew, at Pariseo. Ngayon naman ay isa siyang Jew o Hudyo. Hindi lang triple kara, quadro kara na itong si Paul. Unang sinabi niya, galing siya sa tribu ni Benjamin. Ibig sabihin, kung siya ay galing sa tribu ni Benjamin, hindi siya Hudyo. Dahil ang mga Hudyo ay galing sa tribu ni Judah. Nakita nyo na ang panlilin lang na ginagawa nitong si Paul? Ngayon, ang perfect manners ng panliling lang ay natutunan ni Paul kay Gamaliel. Acts chapter 22 verse 3, binasa na po natin kanina. Si Gamaliel ay isang doctor of law of the Pharisees, Pariseo. Kung ia-apply natin ang salita ng Misaya, ang Pariseyong si Paul ay isang ahas na tinuruan ni Gamaliel na isa ring Pariseyong ahas. No wonder magaling si Paul magpaikot-ikot at magbaluktot ng mga kasulatan at may matamis na pananalita. Huwag kayong umasa na magbubunga ng mabuti ang mga salita ni Paul dahil siya ay isang Pariseyong ahas. Matthew chapter 12 verse 34. O generation of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Sinabi mismo ng Misaya sa mga Pariseyong kalahi nitong si Paul, henerasyon kayo ng mga vipers or ahas, sa inyong kasamaan, paano kayo makakapagsalita ng kabutihan? Ngayon, pinag-ingat ng Misaya ang mga apostoles mula dito sa mga Pariseyong ahas. Matthew chapter 16 verse 6. Then Yahushua said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at Saduceo. Verse 12. Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. Naunawaan nila na hindi sila pinag-iingat sa libadura ng tinapay, kundi sa mga doktrina ng mga Pariseo at Saduceo. In short, pinag-ingat ang mga apostoles sa mga doktrina ng mga Pariseyong ahas. Ngayon, sino ang gusto mong paniwalaan? Ang mga turo ng Misaya o ang mga doktrina ni Paul na isang Pariseyong ahas? Alam namin, naglalaro sa inyong isip, bakit na ipasok ang mga sinulat ni Paul sa Biblia? Ang sagot namin, kagagawan ng mga serpents. Panoorin nyo ang History of the Bible. Huwag nyong lalaktawan ang buong video series na yon. Maiintindihan nyo. Mga Pauline followers, enjoy nyo lang ang pagtakwil nyo sa mga kautusan ng Misaya. Sundin nyo ang doktrina ng Pariseyong ahas habang kinakalaban nyo ang Misaya. Nakatakda na ang inyong kahahantungan, generation of serpents. Follow your leader. Matthew chapter 23 verse 33. You serpents, you generation of vipers, how can you escape the damnation of hell? Tagalog, kayong mga ahas, paano nyo matatakasan ang impyerno? Matthew 23 verse 33. Pasensya na po, very judgmental ang Biblia. Binasa lang po namin, walang labis, walang kulang. Hindi pa po tayo dyan natatapos. Nagsisimula pa lang tayo.
Itutuloy natin ang pagkatao at mga gawain ni Paul sa susunod na video. Babalatan namin ang Pauline doctrines at ilalahad ang isang napakalaking blasphemy na ginawa nitong si Paul. Abangan nyo ang Son of Perdition Part 2. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Oferian Heritage Channel. Hanggang sa muli, be blessed. Shalom. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng video ito. At kung kayo po ay may natutunan, paki-like and share na rin po. At nasa baba po ang ating link para po sa inyong mga komento. Salamat po.